Sa isang video ay makikita si Edito na nasa bahay siya nila Merlin, binisita niya ito at medyo matagal na daw nung nakaraang dumalaw siya dito. Nabanggit din ni Edito na tamang-tama at maaga pa, at nandoon si Christine na nakabihis na at may nakabitin ng ID sa leeg niya, nakahanda na ito para pumasok sa paaralan. Sabi pati ni Edito na alas 6 pa lang at medyo malapit lang naman ang paaralan kaya pwede pa silang mag-usap. Kinamusta agad ni Edito ang pag-aaral ni Christine. Sumagot naman si Christine na mabuti. Sinabi naman ni Edito na mabuti naman at naipagpatuloy ni Christine ang kanyang pag-aaral, dagdag pa ni Edito na tama yung ginawa niya. Na kahit noon lang siya sa kanila ay pinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral niya. Sinabi din ni Edito ang dahilan kung bakit siya pumunta sa bahay nila. Nabanggit ni Edito na may nag-utos sa kanya para pumunta doon. May sponsor nga daw kasi na gustong puntahan si Merlin at kausapin. Tinanong ni Edito si Christine kung nasaan nga ba si Merlin. Sumagot naman si Christine na nasa Digos si Merlin at kinuha ng asawa niya. Tinanong din ni Edito si Christine kung mga ilang araw na bago umalis si Merlin. Sumagot din naman si Christine na mga 1 linggo na itong wala sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Edito na si Merlin nga ay kinuha na ng ka-live-in partner nitong taga Digos. Nabanggit pati ni Edito na may edad na yung lalaki, pero wala naman dong problema dahil pumayag naman din ang mga magulang ni Merlin. Pinaliwanag din ni Edito kay Christine na may mga sponsor nga sana na gusto kausapin si Merlin at gustong tulungan ito sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Nilinaw din ni Edito sa mga tagapagsubaybay na si Merlin nga ay wala na sa bahay nila at nandoon na sa Digos kasama ng ka-live-in partner niya. Pinayuhan din ni Edito si Christine na huwag na munang magnobyo, para makatapos ito sa pag-aaral niya. Binawi naman agad Edito ang sinabi niya, sabay sabing mayroon din namang nakatapos pero kadalasan ay hindi at nalilito na. Tinanong pati ni Edito kung anong grade na si Christine. Sumagot naman si Christine na grade 7 pa lang siya. Sinabi naman ni Edito na malayo pa kaya kailangan focus na muna si Christine sa pag-aaral niya. At mas mabuti daw talagang makatapos sa pag-aaral kaysa naman hindi. Dagdag pa ni Edito na pag hindi makatapos ay doon pa rin ito sa bukid at magsasaka pa rin. Natanong pa nito si Christine kung kakayanin ba nitong magsaka at sobrang init ng panahon. Dagdag pa ni Edito na kung makatapos ka sa pag-aaral mo ay gagawin mo lang kung ano yung kursong pinag-aaralan mo, hindi masyadong nakakapagod at hindi init at may aircon. Ipinapaintindi naman ni Edito kay Christine na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos. Pinayuhan ni Edito si Christine na ipagpatuloy dapat nito ang kanyang pag-aaral, at hahayaan na lang si Merlin doon sa ka-live-in niya at siguro naman daw ay masaya na ito doon. At kagustuhan naman niya ang sumama doon. Binigay na din ni Edito ang allowance ni Christine para pambili ng mga kinakailangan niya sa pag-aaral. Nagpapasalamat naman si Edito sa sponsor na si Tita Elma Gomunan sa pagpapadala nito ng pera para sana kay Merlin. Pero umalis na si Merlin at sumama niya sa live-in partner niya kaya napagkasundoan nilang ibigay na lang ito sa kapatid niyang si Christine. Nabanggit pa ni Edito na si Tita Elma Gomunan din ay nagpapadala sa mga pamangkin ni Edito at sa nanay niya. Dagdag pa ni Edito na nakagat ng aso ang nanay niya at yung perang padala ni Tita Elma ay gagamitin niya para madala sa Makibato ang nanay niya at mabigyan ito ng injection para sa rabies. At binigay na ni Edito ang 1,000 pesos kay Christine. Nagpapasalamat naman si Christine kay Tita Elma sa perang padala niya at may maipambili daw sila ng bigas. Sumang-ayon naman si Edito at sinabing bigas talaga ang pangunahing pangangailangan ng mga tao sa lugar na ito. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.